Isinusulong po ng Department of Education ang pagtuturo ng sex education sa mga estudyante para maiwasan daw ang pagdami ng kaso ng HIV/AIDS sa bansa. Gayon din po yung maagang pagbubuntis. Balak din ng kagawaran na magpa-workshop sa mga magulang para mas matutukan nila ang sex education ng mga anak. Balita hatid ni Mark Zambrano. Dito sa Quezon City High School, binibigyang halaga ang sex education. Integrated ang sex education sa ilang subjects gaya ng biology, physical education at maging religion. Ilan sa kanilang mga tinatalakay ang iba't ibang sexually transmitted diseases at hindi inaasahang pagbubuntis. Ang pagtuturo namin ng sex education as part of reproduction, human reproduction, it takes a lot of conditioning. You have to set the minds of the children, of the students, that they will not be malicious. At ang sinasabi ko pa nga po sa kanila, you have to be matured. You have to be matured, and the sign of maturity goes hand in hand with intelligence. Yung HIV po kasi hindi, yung mga friends ko hindi nila alam yun. Ang alam nila kapag nakipagtali ka, mabubuntis ka, ganun-ganun. Pero hindi nila alam na behind nun, may sakit kang makukuha which is not curable siya. Of sex cells. Napakalaking bagay po kasi po, katulad nga po na sinabi niyo po, minsan po mali po impormasyon na ibibigay po. At least po, pag dito po sa eskwelahan po, nabibigay po ng buong detalye po yung dapat po naming malaman po. At saka, malalaman din po namin kung ano po yung mga dapat iwasan at saka yung mga dapat din po namin gawin. Pinipilit din daw ng mga guro na ipalala sa mga estudyante ang kahalagahan ng abstinence o ang paghihintay sa tamang oras para pumasok sa mature na relasyon. Ang sex education ang isa sa mga tinitingnang solusyon pangontra sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng HIV/AIDS sa bansa. Ayon sa Department of Health, sa buwan lang ng November 2012 ay nagkaroon ng 284 na bagong kaso ng HIV-positive individual sa Pilipinas. 34% na mas mataas kaysa sa 212 cases noong November 2011. Sa 284 HIV-positive cases na ito, 24 ang naging full-blown AIDS. Ang tila nakakabahala rito, may 4 na naiulat na kaso ng mga batang nasa edad 15 pababa na nag-HIV positive. Ayon sa DOH, marahil ay mas marami pang batang HIV positive sa bansa na hindi pa nalalaman ng mga otoridad. What we have for 15 to 19 may be an underestimate because the existing AIDS laws do not allow the minors to have an HIV test. Pero ayon sa Department of Education, hindi lamang ang biological o physical na aspeto ng sex ang kanilang tinututukan. Kasama rin daw dito ang psychological, spiritual at social development ng mga kabataan. Ito'y hindi lang concept, kundi mismong the way that it should be lived. Yung sinasabi ko, decision-making, practice of good relationships. Hindi lang yan tinatalakay kung paano, kundi isa buhay dapat na makikita sa mga estudyante. Hindi lang doon sa paaralan, kundi doon sa paglabas nila sa paaralan. Aminado rin ng DepEd na mababaliwala ang kanilang kampanya kung hindi sila susuportahan ng mga magulang. Kaya naman magkakaroon sila ng workshop kung saan mabibigyan ng pagkakataon ang mga magulang na magtanong at makibahagi sa sex education ng kanilang mga anak. Ang Pilipinas ay nananatiling isa sa pinakamalaking katolikong bansa sa Asya at marahil ang mga prinsipyong nagmumula sa konserbatibong kultura na nakasentro sa pamilya ang isa sa pinakamalaking sandata para mapigilan ang paglaganap ng mga STD. Mark Zambrano, GMA News.